relax, mga kapatid, to really wake up in the morning. Especially yung mga pagod na pagod sa magtrabaho sa maghapon. But indeed, mga kapatid, we're just so grateful because we have a God who is gracious, na walang katulad, na yung makukuha natin, no, yung halaga ng ating marireceive ngayong umaga sa word ni God. And hindi na ako tatagal, mga kapatid. Let's proceed. And before that, mga kapatid, let's go to God in prayer. Our Father in heaven, we're just so blessed this morning because we have a Father like you na wala pong katulad. And God, how gracious you are and how faithful you are, how awesome you are, Father. And you are the reason, Father God, why we are here. And I pray, God, that you purify our hearts. You open up, you open mo lang, Father God, yung aming mga isip. Bigyan mo lang po kami, Panginoon, ng understanding, wisdom sa inyo pong mga salita upang mag-grow kami spiritually, Panginoon God. At makita po namin yung landas na gusto mong iparating sa amin. In our relationship with you, in our relationship to one another, in our relationship to the world, Father God. God, samahan mo kami ngayong umaga. Buksan mo ang aming mga isipan. At bigyan mo kami ng puso na maintindihan, Father God, ang mga salita. At higit sa lahat, yung may sa buhay po namin ito. At maging guide namin ito, Father God. Sa araw-araw ng buhay, nasa kabila ng mga challenges, mga situations, mga problems na aming kinakaharap, naniniwala kami, Father God, na hindi niyo po kami pinababayaan. At patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. At magtitiwala sa inyo. At susunod po sa inyo. Maraming salamat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Bro, pwede akong mag-share screen? Pwede na po, Kuya Del. Naka-co-host ka na po. Kita na po namin, Kuya Del. Malinaw na malinaw po yung inyong audio. Yun lang bang kung nakikita, bro? Yung ICOC. Yun, yung transform. Kita naman. Amen, bro. Yan, mga kapatid, ngayong umaga ay ako yung naatasan na mag-share, no, ng lesson natin sa series na ginagawa ng Rise Up Challenge. Ito na yung day 26 sa ating Be Transformed Power Series. At nabigay sa akin na mensahe ngayong umaga na isishare ko sa inyo, mga kapatid, ay yung He Calls Us Friend. Alam ko lahat yata pagka may services o lalo na yung pagka kinakanta natin to, no, alam ko kanina napapalundag ka talaga sa mapapalundag ka talaga sa saya at sa galak dahil alam mo na merong Diyos na tumatawag sa iyo na kaibigan. Kaya alam ko yung minsan isip ko who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Yung mga lyrics nun kakantahin ko sana, Bro Box, kaso nga lang wala medyo palihis yung boses ko And then ang ganda nung sabi niya yung sa lyrics na, is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. And I am a friend of God. So yun yung ating pag-uusapan ngayong mga kapatid ngayong umaga. At ito yung lesson na ating pagninilay-nilayan. So to begin with, mga kapatid, gusto ko lang introduce yung konteksto ng John 15 na kung saan natin kinuha yung ating text. So dito, para magkaroon tayo ng overview at balikan natin, balik tayo doon sa panahon na nandun si Jesus Christ, dalhin natin yung sarili natin doon, yung isipan natin, no? No, makita natin doon na ditong panahon nito ay ang ating Panginoong Jesus ay kinakausap niya yung kanilang mga disipulo during the Last Supper. Itong panahon na ito ng Last Supper, ibig sabihin nga ito na yung
panahon na yung kanyang final moment ng kanyang buhay o before his arrest. And dito ay he prepared them. Inihanda nila sila para sa kanyang imminent departure. Kasi nung time na ito, alam niya na he is going to sacrifice and to die in the cross. And before his arrest, dito nga yung pinag-uusapan nila ito, nagbigay siya ng turo sa kaniyang mga disipulo na para ma-sustain nila yung kanilang faith, to sustain their faith and mission pag wala na siya, pag wala na si Jesus Christ. So dito, kung babasahin natin, mga kapatid, yung the whole chapter, ay makikita natin dito yung tatlong klase ng relationship. Ito yung pattern, no? Yung pattern na binibigay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo kung paano sila mamumuhay sa mundo pagka wala na ang ating Panginoong Hesus. So dito yung sa verse 1 to 11, makikita natin dito yung relationship ng mga believers kay Jesus mismo. And then sa verse 12 to 17 ay yung relationship naman ng mga believers to one another. And then the remaining verses, start from 18, ay pag-uusapan naman dito is yung relationship ng bawat believers sa mundo. So, kung titingnan natin dito, yung una sa first part, para makaroon lang tayo ng kaisipan, mga kapatid, na maraming maintindihan, no? So dito, yung unang sinabi dito ni Jesus Christ na you have to abide with me. Manatili kayo sa akin. So meaning, ito yung binibigay niyang instruction sa kanilang mga ano. So he doon an example niya yung isang grapevine ay yung vineyard na kung paano manatili, na kung mananatili ka kay Jesucristo ay sa kanyang word, ay sabi niya doon, everything you ask will be given. And it will give glory to God. And you have to, may experience mo, you will have the love of Christ. Pero, meron din siyang example doon na if you not abide in me, ay sabi niya, you're just like the branch of the tree na matutuyot, tinitipon, at saka sinusunod. And then it will moves on. And doon naman sa verse 12 to 17, dito, Jesus Christ gave a command. Diba? Makikita natin doon na sabi niya, magmahalang kayo. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So dito, makikita natin dito na Jesus Christ is sharing to his disciples na kung paano sila magmahalan. And dito, our Lord Jesus Christ, nagbigay siya ng standard ng pagmamahal. Yung sabi niya sa verse 4, susunod na verse na ialay ang buhay para sa mga kaibigan. So Jesus Christ, alam naman natin, no, at the end, ito yung sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, and the fulfillment nito is Jesus Christ on the cross, na pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa mga disipulo. So dito naman sa atin, alam ko, if we will look at it, mga kapatid, yung sabi niya, you have to practice this sacrificial love, is, alam ko naman na we may not have to die like Jesus just to have this, we practice natin yung sacrificial love. But indeed, mga kapatid, yung sakripisyo natin, like here in the Rise Up Challenge, yung listening, alam niyo yung makikita natin yung papanginggan natin araw-araw ng mga salita ni God. This is already a sacrifice for us because you're sacrificing your time. Kaya gusto kong i-appreciate, i-lift up ang Rise Up Challenge, especially yung mga leaders at saka yung mga araw-araw na talagang tumutugon sa ma-attend sa Rise Up Challenge. Kasi talagang this is already a sacrifice na kailangan yung matuto tayo, no, yung natututo tayo sa ating mga sarili, nakikita natin yung guidance. And kasi mamaya we will learn more about that, no?
And then yung encouragement, yung encouraging moments natin sa buhay natin, no, na dito yung nakapag-sacrifice na nakapag-encourage tayo ng mga kapatid natin. And also giving. Ako na-appreciate ko talaga yung sa group chat lagi ito kasi lagi naman ako sa group chat. Nakikita ko yung isang brother no na talagang sobrang giving yung heart, na dito nakita niya yung in need, na nakikita niyo yung in need, and I think that is hindi ako makamali, Brother Box, yung Siomay, no, yung isang brother na talagang nag-sacrifice siya na para magkaroon ng income at pangkabuhayan yung isang kapatid. Ay talagang alam mo yung sacrifice na you are thinking of someone in particular na yung in needs, who are in needs, this kind of life, dito sa buhay, dito sa mundo, sa buhay natin. Kaya nga, and then kaya nga mga kaibigan, and then sabi ni Jesus Christ, kaya nga mga kaibigan ko, kung tinitupad niyo aking mga utos. So dito, yung parang sabi ko, bakit parang naguguluhan ako nung aral ko to. Kasi sinasabi niya na kaibigan ko kayo. Pero dito, something like Jesus Christ is sinasabi niya rito na kaya kayo ay mga kaibigan ko, sa verse 14 niyo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So something like, parang may reservation yata rito ang ating Panginoon. Kasabi niya, kung tinutupad ninyo aking mga utos. So definitely, ako tinitingnan ko lang dito na hindi yun yung minsan kasi pag kaibigan kita ha, Bogs, kaibigan kita, pero kailangan mo akong tulungan. Kailangan mo kong samahan kay kapitan, parang gano'n. So something like na, is that what our Lord Jesus Christ meant to say? Yung ba yung gusto niya na sabihin sa mga, but I think not, pero parang pinapakita lang niya doon yung relationship between God, between Jesus Christ as our Lord Master and sa kanyang mga disipulo as a servant. Kaya mga kapatid, to have more deeper understanding. So let's read, basahin natin yung ating pinaka-main text. Ito, yung sa John chapter 15 verse 50. Sabi niya, I no longer call you servant. Diba? Before that, sinabi niya na you are my disciple if you will hold on to my teachings. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos. And then sa 15, nagkaroon kaagad siya ng parang nagkaroon kaagad ng shift. Sabi niya, I no longer call you servant. Hindi ko na kayo tinatawag na servant. Kundi kayo ay mga kaibigan ko na. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. So, yung time nila sa panahon ni Jesus Christ, ay alam naman natin, no, as we study sa Bible, that yung servants were bound to their masters. And para maintindihan natin more about servant slave, ito yung a servant slave was expected to obey their master without needing to understand the reason behind the command. Para makikita natin yun, yung master holding the authority and the servant is simply following orders. Yung bang role na obey, you have to obey without question. Pero alam naman natin, mga kapatid, in our relationship with God, there is an aspect of servanthood. Yung obedience and submission to His will. And we know naman na our Lord Jesus Christ, pinakita niya, no? Alam naman natin na pinakita niya as an example, like the washing of the feet of His disciples, na pinakita niya doon that as Jesus as a servant. Sabi nga niya, He came to serve and not to be served. And ang kagandahan lang nito, mga kapatid, is makikita natin na yung sinabi niya na, now I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. So kumbaga dito,
ay makikita natin dito yung pagbabago, yung pagbabago ng relationship dynamic na inelevate niya na yung kanyang mga disipulo from mere servants to become his friend. So, malaki yung pagbabago, sabi niya. Dahil kaibigan ko na kayo, ay i-reveal ko na. Yeah? For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Dito, yung revelation na nire-reveal ng ating Panginoong Jesus Christ, yung malalim na pag-share sa kanyang mga disipulo, yung puso ng ating Panginoon at saka doon sa isip ng kanyang mga tagasunod. So mga kapatid, tingnan natin kung paano ni-reveal ni Jesus Christ. Paano niya tinawag, no? Makikita natin dito yung significance of being a friend of Jesus. Yung una dito is yung pagiging kaibigan ng mga disipulo ng disipulo kay Kristo, ay makikita rito yung given access to information. Na friendship with Jesus means we are given access to information, to the revelations of God's will and purpose. Kumbaga, yung mga disciples na at that time, Jesus is giving them an insight sa God's plan, sa plano ni God of salvation. Kung ano yung nature of kingdom, ano ba yung sinasabi nito na ito yung kaya nga, and the mysteries of the gospel. Kaya dito ni-reveal nila lahat along the way habang they are with Jesus, ay tinuturo sa kanila ni Jesus Christ yung mga plano ni God about salvation, yung nature ng kingdom ni God, at saka yung mga mysteries of the gospel. So, with this access, mga kapatid, dito, yung tayo, as a disciples, ay makikita natin that if we are a friend of Jesus, we are meant also to live with understanding and purpose, guided by what He has, guided by the Word of God. So kung mga kapatid, no, alam ko, katatapos lang natin ng PDC. Alam ko, marami dito nakapag-join ng ano. And we have a lot of learnings from the PDC. Alam nyo, ang isang yung isang nakita ko doon na is, tulad ng sinasabi nito, if we are a friend of Christ, dapat makita natin yung purpose. Jesus Christ, sinabi, kayo na yung mga kaibigan. So, parang madaling access sa kanila eh. Alam niyo, di ba, yung I just want to share this one, no? Di ba, kasi ako, meron akong maliit na construction business, and sabi nga sa akin, yung boss, parang gano'n. Ayan yung boss. And then I have workers. Kaya lang, pagka yung workers mo, di ba, pag pupunta rito sa opisina o kayo sa bahay, ano yan eh, may nararamdaman, parang silang aloof sila, parang hindi sila kagad-agad pumapasok. Parang tapos, alam niyo yung hintayin kanila na, boss, magandang umaga. Tapos, hintayin kanila na papapasok. O, pasok ka, upo ka, parang gano'n. And then, they will obey you. Pero, pagkakaibigan mo, di ba, pagkaibigan mo yung dumarating, bigla na lang papasok yan sa bahay mo. Parang meron siyang access doon sa sa bahay mo. Pwede papasok na lang siya hanggang sa nasa kusina na siya. And then nandun magkikuupo na lang. So what I mean to say, mga kapatid, is andun yung relationship. Pero ang maganda rito, mga kapatid, is we have to understand na meron tayong purpose. We have also a purpose. We have to understand that you are not just attending the RUC and listening and every day sa quiet time without a purpose. Di ba? We have to understand na meron tayong rason kung bakit. And not just to be fed by the Word of God, but indeed, like our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, you're my friend. And then, kung ano yung plano ni God, what is really the plan of God? Is really
kaya nga sabi nga, we are meant to bring many souls to Jesus. And that is our purpose, mga kapatid. Kaya nga tayo nandito eh. We are learning from the Word of God. But indeed, kailangan natin itong i-share. Let us to be friends. Also, to our family. Mga kapatid, tanong na lang, no? Kumusta yung relationship mo sa asawa mo? Ang bawa, disciple ka, yung asawa mo hindi. Kumusta yung relationship ninyo? How about your relationship sa mga anak nyo? How about relationship with your siblings? So how the Word of God was being meant na ito, may share ko sa mga asawa ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko, para naman, alam nyo, I just want to share this one. Ako na-encourage ako dun sa PDC talaga. Meron kaming leadership training. And one lesson that I learned is yung sabi nga yung magkaroon tayo ng determination. Yung determination na yung whatever it takes, sabi nga, to stand firm. And then kailangan natin tingnan yung big picture, yung big picture na gustong-gusto ni God. So God gusto niya na through Jesus Christ to bring people back to God. So that is the purpose. And then, so paano natin umpisahan yun? Ako, marami akong challenges sa buhay. Tuwing nakikinig ako sa mga nag-share ng lesson, mga mensahe, even sa APLA, and now in APSOM, talagang, yung maski limited yung naiintindihan natin. But if we take it to the big picture at talagang isang buhay natin, ang laki ng impact nito, mga kapatid. And you know what? One lesson that I learned in the PDC is, alam nyo ba na it is a challenge for us na to be friends with our families. To start the mission with our own home, with our own family. Ang tanong nga nun alam mo, na-instruct ako sa mga tanong kung ikaw lang ba yung disipulo sa lugar nyo, sa bahay nyo, kasama mo yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo, anak mo, magiging disipulo kaya sila? Ang laking challenge nito, mga kapatid. So, hindi natin sila pwedeng gawin agad-agad disipulo if we will not build relationship with them as Christ. Si Jesus Christ, kaya marami siyang sumunod sa kanya is because yung relationship, nandun yung intimate relationship, andun yung love. Kaya sabi nga niya, pinapakita niya yung pagmamahal nga ni Kristo na So, we have also to, when we start our mission in our home, mga kapatid, and the first thing that we should do is to be friends with your family members. To be friends. Iparamdam nyo lang yung pagmamahal ni Kristo. Kung gaano yung relationship mo ngayong mga kapatid kay Kristo bilang isang Panginoon mo, because He calls you now as His friend, and that should be also your relationship to your family para you can have an access to them, and then you can share the Word of God, you can share your faith, and eventually, mga kapatid, prayerfully, they will also become a disciple of Christ. Next is, implies a relationship of mutual trust and affection. Implies a relationship of mutual trust and affection. Paki-stop lang kung kanito. Friendship with Jesus implies a relationship of mutual trust and affection. Kaya nga, dito nga mga kapatid, we are invited to a personal, loving relationship with God. Dito yung magre-reflect dapat dito yung ating yung closeness with Jesus Christ. Na yun yung desire niya sa atin. The desires of Jesus Christ is to be close to every disciple. Alam niyo sometimes napakaganda lang yung even a simple verse, basahin mo lang, like nagkaroon kasi kami ng gusto ko lang i-share. Now I'm a student of the APSOM. And yung first and second pa lang namin na lesson, talagang na ako talagang
ang daming challenges, ang daming talagang, pero alam mo yung ano, yung dito yung ano sa about spiritual formation, yung pinag-usapan dito. Na yung spiritual formation na talaga this is yung spiritual maturity natin. Ito yung desire ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. This is also the desire of God to be like Christ. Kaya nga dito yung kailangan talaga dito yung mutual trust. Yung pagtitiwala natin sa Diyos at yung affection maramdaman natin. You know, sabi ko nga yung isang lesson ulit sa PDC na natutunan ko is yung in our life as a Christian, in our journey as a Christian. So, nung umpisa tayo, nung tayo naging disciple, we are excited, hanggang nag-grow tayo, and then dumami yung kaalaman natin sa Word ni God, and then so with the help of other people, nag-grow tayo, and then hanggang sa even now, we are now sharing the Word of God. Andun yun, we have on that point in your journey as a disciple, na nandun ka na sa punto na okay na ako, and then you hit the wall. You know, Coco shared this lesson sa PDC dun sa so main message ng ating yung when we hit the wall. Ako kasi pagka may narinig akong gano'n nilalagay ko, ninonot ko, and then sabi ko nagkakaroon ako ng deep study. Sabi ko ano ba yung and then na-double ito, na-share ulit ni Danny Kabatsan sa Absong. Is when you hit the wall, is something like parang nandun ka na sa comfort zone. Alam mo yan? Na you're okay na with your life. Na okay ka na, I'm at least, I'm doing my prayer life, I'm attending the RUC day every day, and then nagpa-Bible reading ako. Excuse lang ako sandali, bro. Pagpapasin ko lang yung aso. Hintayin lang po. Baka may mahalaga lang. Pero so far natabang, parang ang sarap na mag-response, di ba? Yung significant na magiging kaibigan natin kay Jesus. Sige. So, sorry. Kasi bigla pumasok yung aso ko. And yun nga mga kapatid. So, yung when you hit the wall, meaning, doon ko na-realize na when we hit the wall, parang nandun na lang tayo sa comfort zone natin. Parang nandun na lang tayo, wala ng growth, wala ng maturity, wala ng trust. Parang na-hit na lang natin yung na-hit na lang natin yung maximum na. Parang okay na ako dito. And you know what mga kapatid? Doon na lang tayo nag-i-stay. And then there's no more growth. There's no more maturity. There's no more parang and then pag nandun ka na lang, tinatambayan na lang natin. And then darating diyan yung distractions. And then we will be out of focus. Wala na tayo sa focus sa destination natin. Wala na tayong focus sa goal natin, wala na tayong focus sa in our relationship with God, and parang yung ginagawa na lang natin, it will happen back because it's all happened to me. May mga time na parang, and then naramdaman ko na lang na nadadirect na yung life ko sa pagiging busy, and then hindi na ako nakakapag-pray ng maayos, hindi na ako parang gagawa ka na ng lesson or parang parang sinasabi nila na overnight preparation na lang, hindi na talaga yung and then wala na talaga yung and problem comes, situation comes, mga bagay-bagay na it will distract you, it will yung ikukan yung isip mo, your life, madadivert yung life mo, and then boom, makikita mo na lang kapatid na nanghina ka na, and then nanigas na yung puso mo, and then you have now to leave the church. Basically, ganyan ang nangyayari mga kapatid. So, kaya nga sabi ko, wow, napakaganda ka ako nung in-emphasize ni Coco and din kay Dan, na we need God. We need to have a mutual trust kay God. Magtiwala, i-focus lang natin talaga lagi kay God. You know what? I just want to share this one. Yung sinasabi kanina ni kapatid na Books. Ito, yung when you really hit the wall.
We're going to Bataan. Kasi ako yung magsishare ng lesson nila nung last Sunday sa kanilang anniversary. Pero along the way, nasa Binalonan Expressway kami. And then, all of a sudden, parang, kasi at 1 o'clock in the afternoon, then, inantok ako and then natulog. And then all of a sudden, na out of focus, alam mo yon, nag-blackout yung isip ko. And then, nung ginising ako na, sabihin, andun na. I cannot control the car. And ako, napapasalamat lang ako kay God. Kasi kung nakikita nyo yung dalawang semento na maliliit doon, sa dulo, yung bago yung nayupin na railing, doon tumama yung gulong ko. And I'm just so blessed. Grateful lang ako kay God. Kasi kung hindi yung tumama doon, hindi sumabog yung gulong ko, baka nangyari niyan, tatama ulit ako sa abang railing o maaaring mag-turtle tap yung mag-ikot-ikot sa sakyan ko and then damage will come to us. Pero ang maganda ng mga kapatid is God protected us. Walang nangyari yung sa amin, medyo nasaktan lang si Hasmi sa dahil sa seatbelt. Pero alam niyo yung mga iniisip ko nung time na yun, no? Pwede ko nang dahilan to na huwag nang tumuloy. Pwede na naman sabihin na, bro, pasensya na, aksidente kami. Uwi na lang kami o ganito. Pwede kong gawing reason. Pero alam niyo mga kapatid is when we hit the wall, we need to continue. We need to continue na ipaglaban lang o ituloy lang yung gawain natin kay God. So, I'm just so blessed din kasi nung in-inform ko si Joey with our situation, and then nung senior niya sa GC ng North Luzon, and then daming brothers na nag-respond, and then andun yung kagad yung rescue, yung isang brother from Dagupan, si Marvin, saka si brother from Baguio, ang layo pa na pinanggalingan, talagang tumakbo sila. Alam mo yung nakikita ko yung support, yung pagmamahal, doon ko naramdaman, doon ko nakita yung pagmamahal ni God. Doon ko naramdaman yung protection, yung support. And then we continue. We continue the journey. Sinundo kami ni Joey, and then awesome. Kaya nga the church in Olongapo just celebrated their 29th year anniversary. Kaya may sa mga taga Olongapo dito, taga Bataan dito, Sambales na join dito, happy anniversary with God. And you know what mga kapatid? And yung makikita natin dito yung huli is the responsibility as a friend. Yung responsibility natin bilang kaibigan. Kaya nga yung responsibility natin, it is yung pagiging friendship natin with Christ is a privilege. Pero sabi nga, with the privilege of friendship comes responsibility. So mga kapatid, we are called to live out this relationship through obedience to His Word. Kaya nga sabi nga dyan sa John 15:14, no, na kailangan natin, kung tinutupad natin. So meaning, whatever learning, sabi ko nga sa Word ni God, o ano man yung mga simple instruction. Meron tayong simple instruction din. Kaya nga, love your enemy. O love your neighbor. Yeah. Kasi, gusto ni God na yung mag-obey tayo, na we have also to be responsible as a friend of Christ. So, yung relationship natin sa ating Panginoong Hesus is an active relationship. Dapat talaga ito na makita sa buhay natin na dito nagre-reflect yung pagmamahal, yung knowledge na nung na-receive natin. At kailangang i-demonstrate natin ito. Yung mga turo at mga actions ng mga kapatid ay i-share natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga mga kapatid, when you hit the wall, just move on. Let us be reminded that having a responsibility is our mission field is our home. Mga kapatid, and let us have just some practicals, no? Deepen your relationship with Jesus. Kailangan lang ito, isang tanong lang, no? How does being a friend of Jesus change your perspective on your daily life?
consider how you can live out His teachings in your relationship, work, and community. So, to deepen our relationship with Jesus Christ, and then live out our friendship. Kailangan talagang yung friendship. Let us be friend of God. Let us be friend of people surrounds us. Let us be friend with the world. Sabi nga niyo. And in conclusion, mga kapatid, we are no longer just servants, but friends of our Lord Jesus. Trusted with God's plan, called to live out this relationship in love and obedience. And before I end up, mga kapatid, I just want to have this reflection. What does being a friend of Jesus mean to you personally? And how can you cultivate a deeper friendship with Jesus in your daily life? And in what ways you can share the love and knowledge you've received from Jesus with others? Amen, mga kapatid. Let's go to God in prayer. God, amen. We're just so blessed today. Thank you, God, for helping us to grow in your friendship Amen, with bro. your Son, Jesus Christ. Amen. Thank you, And to live bro. out this relationship. Father God, sana po na whatever learnings today ay we can share po ito namin. Makapag-build up po kami ng friendship. And thank you, God, for the gift of the family, sa family po namin sa ICOC Philippines, and so also the family sa Rise Up Challenge, Father God. God, mahal na mahal po namin kayo. Binabalik namin po sa inyong kapurihan. Jesus name all we pray. Amen. Sige po, amen! Thank you, Del. Awesome. Amen. Thank you, Del. Awesome. Awesome, Del. Thank you so much, bro. Salamat, Idel. Thank you sa napaka-awesome. Thank you, Bro Idel, for Thank you, bro, Idel. Awesome, bro. Pinoon, Idel. Thank you so much for sharing the word of God. Salamat po. God bless. Ayun. Idel. Yun po muli, isang napakaganda Salamat po. Webes ng umaga sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Alam niyo po yun, yung bigyan na po talaga tayo ng lesson about significance of our relationship with Jesus or being a servant of Jesus. Kung gaano yung ano yung kahalagahan, di ba, ng pagiging kaibigan with Jesus. So, ngayong umaga, alam ko, marami tayong natutunan. Kanina binigyan niyo ng emphasis yung mga kahalagahan, di ba, yung access for information, yung mutual relationship natin with trust and affection, and yung pinakamahalaga din yung responsibility natin as friend of Jesus. So talagang alam ko marami sa atin dito gustong mag-share. Jessie, naka-off naman na yung yung wala na yung Facebook. Sige po, mga kapatid, talagang kayo po ay aking iniimbita